Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better! Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to. Exciting! Oras Pilipinas, sa 3 minuto na magkalipas ang alas 6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Headlines. Express. Balita sa umaga. Headlines. Sa ating mga headlines, sa 27 istruktura na sunog extension wire, tinitignang sanhi ng insidente sa barangay Bagong Silang. As of 27, meron po tayong 23 units na single and two family dwelling na nasunog. May-ari ng bahay kung saan pinaniniwala ang nagsimula ang sunog, inamin na nakasaksak na extension wire ang posibleng pinagmulan ng insidente. Yan, yung may saksakan siya, doon po talaga. Aminado po ako yun nun. Bago ako umalis, nag-search pa ako ng cellphone ko. 3 barangay sa Rizal nagapagtala ngayon ng mataas na kaso ng malaria. Sa balitang regional, PNP patrol car nahulog sa bangin. 4 na pulis at isang sibilyan patay sa Misamis Occidental. Sa ating balitang nasyonal, ayuda sa kuryente at solar energy pinagaan ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga mahirap. Sa balitang international, US military binomba ang mahigit 30 na target ng ISIS sa Syria. Sa ating balitang showbiz, birthday wish ni Chris Aquino, sana daw ay umabot siya ng 60 years old. Sa balitang sports, Filipino Olympian, 54th place sa 2026 Winter Olympics. Express. Balita sa umaga. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan.
Araw ngayon ng Lunes sa ika-16 na sa buwan ng Pebrero taong 2026. Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayang napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang IZ Pacaldo. At ako naman si katropang Jamaica Sarad. Tuloy-tuloy na tayo sa detalye ng mga balitang lokal. Express Balita sa umaga. Balitang lugar. Express Balita sa umaga. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmula ng sunog na naganap nitong Sabado ng umaga sa Rojas Street, Barangay Bagong Silang, lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Fire Officer 3 Raymond Horteliano, tagapagsalita ng City Fire Department, isa sa mga tinitingnang sanhi ng insidente ay isang extension wire na naiwang nakasaksak sa loob ng isang bahay. Naitawag sa Bureau of Fire Protection ang insidente ng 10:59 ng umaga at idiniklarang fire out bandang pasado alas 12 ng tanghali. Batay sa inisyal na ulat, umabot sa 27 unit ang naapektuhan ng sunog. Sa bilang na ito, 23 ang tuluyang naabo habang 6 ang bahagyang nasira. 4 na tindahan din ang nadamay sa sunog. Ayon sa mga otoridad, maaari pang mabago ang bilang ng mga nasunog na istruktura habang inaayos pa ang assessment sa lugar. Nanawagan naman ang City Fire Department sa publiko na huwag galawin ang mga lugar na nilagyan ng police line o kordon upang hindi makompromiso ang posibleng ebidensya na isinasagawa ng mga BFP. Muling pinalalahanan ng BFP ang publiko na mag-ingat lalo na ngayong panahon ng amihan at papalapit na ang tag-init. Pinayuhan ng lahat na tiyaking maayos at ligtas ang paggamit ng mga kagamitang di kuryente upang maiwasan ang insidente ng sunog. Meron po tayong 27 units. 27 ng units. instructor. Out of 27, meron po tayong 23 units na single and two family dwelling na nasunog. Pero 6 po doon sa 23 partially damaged. Partially, opo. Opo. At 4 po na unit na mercantile occupancy o yung mga sari-sari store at mga tindahan po doon sa area na nadadamay nung naganap po yung sunog. Express Balita sa umaga. Mga katropa, ang tinig ng tagapagsalita ng City Fire Department, Fire Officer 3 Raymond Horteliano. Iyan ang balita hatid sa atin ng Santon Plus Gold. Ito'y marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito'y dahil na rin sa mga mabibisang sangkap tulad ng mangustin, palaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito'y mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Express Balita sa umaga. 9 na pamilya ang agad na inasikaso ng Barangay Bagong Silang matapos ang sunog na naganap nitong Sabado. Ayon kay Barangay Captain Rene Balacanta, umabot sa 19 na bahay ang nasunog at tinatayang 45 pamilya ang naapektuhan ng insidente. Karamihan sa mga nasunugan ay pansamantalang nakitira muna sa kanilang mga kamag-anak. Kabilang din sa mga naapektuhan ang ilang estudyanteng Muslim. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil karamihan sa mga estruktura ay yari sa light materials. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Sa kasalukuyan, nangangailangan pa rin ng relief goods ang mga biktima, partikular ang pagkain, damit at mga personal hygiene kits. Nananawagan si Kapitan Balacanta sa kanyang mga nasasakupan na magdoble ingat at huwag magpabaya, lalo na sa paggamit ng mga kagamitang maaaring pagmulan ng sunog dahil mahirap anya ang mawalan ng tanhanan.
mga light materials lang kasi mga bahay natin dyan. So konting kibot, konting spark lang dyan, talagang magkukos talaga ng sunog dyan. Ngayon dahil dikit-dikit yung bahay, talagang marami ang madidisgrasya. Kaya dobling ingat ang talagang pinapayo ko. Huwag tayo magpabaya, huwag tayo magkumpiyansa. Mas mahirap, napakahirap ngayon ko talaga naramdaman kung gaano kahirap. Yung bang wala kang masuot, wala kang magagamit, tapos napakahirap yung para isipin mo lang na walang-wala ka na. Tinig po ni Kapitan Rene Balacanta ng Barangay Bagong Silang. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C at ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, mga katropa, mag Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga botika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Samantala sa kaugnay pa rin na balita, inamin ng may-ari ng bahay kung saan pinaniniwalaang nagsimulang sunog ng sa isang nakasaksak na extension wire ang posibleng manong pinagmula ng insidente. Ayon sa may-ari ng bahay, wala siya sa kanilang bahay nang mangyari ang sunog. Inamin din ito na nakagawian na niyang hindi bunutin ang saksakan ng kanilang extension wire kahit hindi ginagamit. Patuloy namang umaapila ng tulong ang mga residenteng nasunugan sa Barangay Bagong Silang, lalo na para sa kanilang pagkain, damit at iba pang pangunahing pangangailangan habang sila ay pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak. Dito po sa may school ng ALS. Pansamantala, dyan muna kayo. Opo. At ang pangangailangan po ninyo ngayon, ma'am, damit, sigurado. Dinala din po kami ng mga pinsan ko ng damit. Meron na rin po. Oo. Yung saksakan ba, ikinuni ko doon yung extension ko. Okay. Doon talaga yung plug, yung tawag yan, yung may saksakan siya. Doon po talaga. Aminado po ako yun nun. Bago ako umalis, nag-search pa ako ng cellphone ko. Oo. Pero kaugalian po talaga na hindi ko binubunot. Yun po yung pagkakamali ko talaga doon. Oo. Mga katropa, naging bahagi ng pahayag ng mga nasunugan at may-ari ng bahay kung saan nagsimula umano yung sunog sa Barangay Bagong Silang nitong araw ng Sabado ng umaga. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. May kakayahan ito upang maibalik sa maayos na paningin ang ating mga mata. Ito'y mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E+, at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng ating FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Samantala mga katropa, tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga field reporters. PSWDO kinumpirma na mahigit na 9 milyon ang naibigay na tulong pinansyal noong nakaraang buwan. Katropa natin sa balita, Mike Escote. Kinumpirma ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO na mahigit 7 milyong piso ang kanilang naipagkaloob na agarang tulong pinansyal sa loob lamang ng January 1 hanggang 30, 2026. Ito raw ay patunay na pinaigting ng social safety net ng pamalang panalawigan para sa mga palawenyong higit na nangangailangan. Kasama sa mga naipamahaging ayuda ang medical at burial assistance, transportation at iba pang suportang pinansyal para sa mga pamilyang dumaranas ng krisis. Ayon sa Provincial Information Office, layunin daw nitong maibsan ang bigat ng pinansyal lalo na sa panahon ng pagkakasakit at pagdadalamhati. Mas pinalinaw pa raw ng PSWD ang saklaw ng mga programang panlipunan para sa mga senior citizen, persons with disabilities, kababaihan, kabataan at iba pang mga vulnerable sectors. Patuloy rin daw na pinalalakas sa mga inisyatibo sa reintegration ng traffic first persons, mental health services, drug education at disaster response upang matiyak na ang maagap at komprehensibong serbisyo sa mga komunidad. Para laging malakas ang katawan, mag-Santon Plus Gold araw-araw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, Mike Escote, XFM News.
Express Balita sa Umaga. Samantala, 4 na mangingisda huli sa aktong nag-illegal fishing sa Kuyo. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Nahuli sa akto ng pulisya Kuyo ang 4 na mga mangisda na nagsagawa ng illegal fishing sa karagatan sakop ng Kuyo, Palawan nitong Pebrero 25, 2026. Sa ulat ng pulisya, nagsagawa ng seaborne patrol ng pulisya Kuyo nang mahuli sa akto ang 4 na katao na gumagamit ng fishing gear compressor sa pangingisa sa Pandan Islet ng Barangay Fundan ng Kuyo, Palawan. Nakuha sa posisyon ng mga nahuli ang isang unit ng compressor na may tangke, isang roll ng plastic hose, iba't ibang klase ng mga huling isda na tumimbang na tinatayang 80 kilo na nagkakalaga ng 9,000 pesos, 2 flashlights, isang tempered glass, 2 spear guns at isang foot paddle. Kabuang 45,000 ang tinatayang halaga ng mga nakumpiska mula sa mga mangingisda. Nasa kustodiya ng Kuyo Municipal Police Station ang mga nahuli kasama ang kanilang motorbangka para sa tamang disposisyon. Mga katropa, ugaling uminom ng Santon Vitamin C upang may laban ang ating katawan sa anumang sakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa bayan ng El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, night market sa Nara formal nang nagsimula. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Formal na pinasinayaan kamakailan para sa publiko ang night market sa Nara, Palawan, na kung saan formal naman itong dinaluhan ng alkalde ng munisipyo na si Gerardo Danao at ng bumubuo na sangguniang bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Judo Castades. Kasama naman noon ang pagsagawa ng pa-blessing para sa mga tinayong stool at gagamitin ng mga maninita tuwing gabi. Ang layunin ay para pasiglahin ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng plataforma para sa mga maliliit na negosyante, ganoon rin na may makita ang lokal na kultura, pagkamalighain at pagbibigay ng abot kaya pagkain at produkto sa komunidad. Samantala, sa unang pagbubukas ng night market noong araw ng mga puso ay talaga namang tinagsa ito ng mga naranoons na mula pa sa iba't ibang barangay at siyang nasasakupan ng munisipyo, ganoon rin ang pagdayo ng ilang personalidad na nagpapadaan sa naturang lugar. Yan ang balita natin sa inyo ng isang masarap na kape, hindi na basta kape. Dahil mayroong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ay Santo Plus Coffee Mix na kapag ka na, inagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Gran SFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, 3 barangay sa Rizal nakapagtala ng mataas na kaso ng malaria. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Isa sa ilalim sa Reactive Mass Drug Administration ang 3 barangay sa bayan ng Rizal na nakapagtala ng mataas na kaso ng malaria. Ito ay base na din sa Municipal Office Rizal. Ayon sa nasabing tanggapan, nagsagawa ang kanilang hanin ng pagpupulong itong nakalipas sa linggo kasama ang mga barangay health worker at barangay officials upang magawa ng agarang aksyon ang lumalaking bilang ng malaria sa 3 barangay sa bayan ng Rizal, partikular na sa barangay Punta Baja, Ransang at barangay Kampong Ulay. Ang Reactive Mass Drug Administration ay ang pagbibigay ng gamot sa mga taong nagpositibo sa nasabing sakit kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, may sintomas man o wala. Matatandang itong nakalipas sa taon ay nagsagawa rin ng Mass Drug Administration ng nasabing tanggapan sa barangay Ransang, dulot ng pagtaas ng bilang ng malaria sa nasabing barangay na sa ngayon ay bumaba ng bagya, ngunit hindi pa rin tuluyang nawala. Samantala, ang layunin ng nasabing tanggapan ay upang maging malaria-free ang bayan ng Rizal sa mga susunod na taon. Kaya naman ang mga programang nakabatay sa nasabing sakit ay patuloy na umuusad. Yan ang balita hatid sa inyo ng Sandon Soap. May kakayahang kaputin ang inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkapa. Sandon Soap, mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga.
Samantala, bilang na mga motorsiklong nahuhuli na lumalabag sa batas trapiko mas tumaas. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Mas dumami pa ngayon ang bilang ng mga nahuhuling motorsiklo ng Anti-Crime Task Force na lumalabag sa batas trapiko sa iba't ibang mga lugar sa Puerto Princesa. Partikular na ang mga motorsiklo may maingay na tambutso na nakakaperwisyo sa mga nagpapahinga tuwing gabi. Mga motorsiklong walang suot na helmet, walang lisensya o mga kaukulang dokumento na maipagkita at higit sa lahat, mga nagmamaneho ng nagkainom na maaari maging sanhi ng insidente. Mula nung nakalipas na taon, may mas marami na ang mga traffic violators sa lungsod ngayon na lubos na nakakabahala dahil walang kadala-dala ang mga ito. Samantala, patuloy naman ang panawagan ni Alan Mabella ng CTMO na sumunod sa batas na ipinatutupad upang hindi na kailangan pang magtago ng mga ito sa mga otoridad. Yan ang balita natin sa atin ng isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito ay merong mga sangkap na magkakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na ginap ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, driver patay. 2 pasahero sugatan sa banggaan ng truck sa Bukidnon. Katropa natin sa balita, Bem Conde. Patay ang driver habang sugatan ng 2 pasahero matapos bumangga sa puno ng kahoy ang sinasakyang truck pasado alas 4 ng hapon noong Biyernes, February 13, 2026 sa National Road Sayri Highway, Purukuan, Barangay Kisulon, Sumilao, Bukidnon. Kinilala ang nasawing driver sa alias Narico habang ang 2 pasahero na nasugatan ay kinilalang sina alias Tistor at alias Pilong. Ayon sa punang investigasyon, nagmula sa Malaybalay City ang naturang truck at patungo sana sa Cagayan de Oro City habang sinubukang mag-overtake ng isa pang sasakyan. Nawala ng mano ng kontrol sa manibela ang driver hanggang sa bumangga ang truck sa isang puno ng kahoy. Dahil sa insidente, nagtamo ng malubang sugat ang driver at agad na dinala sa Sumilao Municipal Health Office, ngunit idiniklara itong patay ng atinding physician. Samantala, ang 2 sugatang pasahero ay isinugod sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City para sa karagdagang gamutan. Yan ang balita katid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Health and Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka na gumanda ka pa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Bem Paredes Conde, XFM News. Express Balita sa Umaga. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Balitang Regional. Balitang Regional. Sa ating balitang regional, 4 na pulis at isang empleyado ng lokal na pamahalaan ang patay habang 3 pa ang kritikal. Makaraang aksidenteng mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang PNP patrol vehicle na nagsisilbing security convoy ng mga organizer ng Binibining Pilipinas sa trahedya sa Don Victoriano, Misamis Occidental nitong Biyernes ng hapon. Sa report ni Police Captain Al Rafat Sapi, hepe ng Don Victorino Municipal Police Station, 4 sa mga nasawing pulis ay mga miyembro ng 2nd Provincial Mobile Force Company at isang empleyado ng Provincial Tourism Office. Kinilala mga nasawi na sina Police Staff Sergeant Velcon Macabugto, 3 patrolman na sina Nelje Marban, Rodeline Pacot, Luel Cordoba at ang government employee na si Christine Tat Fortich. Agaw buhay naman ang isa pang pulis at 2 pang empleyado sa hospital.
Samantala, sumuko na sa mga otoridad ang sospek sa pagpaslang at pagsunog sa bangkay ng isang 19 anyos na babaeng estudyante sa bayan ng Quezon, Nueva Vizcaya. Batay sa report ng Nueva Vizcaya Police, ang sospek na tinukoy lang sa pangalang Ernie, 33 anyos, isang tricycle driver at sumurrender nitong Biyernes. Ayon kay Nueva Vizcaya Provincial Director Police Colonel Paul Bomitivo, sa isinagawang surveillance camera backtracking, intelligence at follow-up operations ay nagresulta upang nakilala ang sospek. Magugunita na noong Pebrero 12 ay nadiskubre ng isang mag-asawa na nagpapasyal ng kanilang alagang aso ang bangkay ng biktima na sunog ang bangkay sa bahagi ng damuhan sa barangay Madiang at Quezon ng Lalawigan. Samantala, kinilalaman ang bangkay ng ama na ito, ang kanyang anak na nawawala pa noong Martes. Ang bangkay ay nakilala base sa suot nitong sapatos, pantalon at medyas. Balitang nasyonal. Sa ating balitang nasyonal naman, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinasimple at mabilis na proseso para sa subsidiya sa kuryente at pagpapatupad ng solar net metering para sa mga pamilyang Pilipino, lalo na ang mga nasa marginalized sector. Sa ginanap na collective response to presidential commitments in the energy sector, sa Meralco Theater, binigyang din ng Pangulo na layunin ng administrasyon na gawing abot-kaya at maaasahan ang serbisyo ng kuryente sa pamagitan ng pagtatanggal ng mga komplikadong burokrasya. Ipinahayag ng Pangulo ang pagpapatupad ng automatic registration na lahat mga benepisyaryo ng 4Ps sa ilalim ng Lifeline Rate Subsidy Program. Balitang nasyonal. Samantala, iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglalabas ng kabuoang 321 milyong pesos na pondo para sa 34 na lalawigan at 8 lungsod na sinalanta ng bagyong Basyang at ng Shearline. Ang direktiba ay pinadala kay Executive Secretary Ralph Recto na tiniyag ang mabilis na pagpapalabas ng pinansyal na tulong sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Ayon sa Pangulo, ang mga nagdaang sama ng panahon ay nagdulot ng malawakang paglikas. Pagkamatay ng hindi bababa sa 12 katao ayon sa Official of Civil Defense at matinding pinsala sa mga infrastruktura. Bukod sa pondo, ipinag-utos din ni PBBM ang malawakang river clearing operations at mga hakbang sa flood mitigation upang maiwasan ang muling pagbaha sa hinaharap. Kasabay nito, pinangunahan din ng Pangulo ang paglagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Education at mga provincial LGU para sa malawakang classroom building programs sa buong bansa. Balitang nasyonal. Balita sa international. Sa ating balitang international, inanunsyo ng US Central Command nitong Sabado na nagsagawa sila ng 10 serye ng pag-atake laban sa mahigit na 30 target ng grupong Islamic State sa Syria. Sa ulat ng militar, isinagawa ang mga nasabing operasyon sa pagitan nitong February 3 hanggang February 12. Ayon sa CENTCOM, partikular na pinatamaan ng Estados Unidos ang mga infrastruktura at imbaka ng mga armas ng ISIS upang pahinain ang kapasidad ng nasabing teroristang grupo. Layunin ng mga serye ng pag-atake nito ay mapanatili ang seguridad sa riyon at pigilan ang muling pagpalakas ng puwersa ng Islamic State. Binomba ng mga puwersa ang Amerikano mga kritikal na infrastruktura ng ISIS, kabilang mga kampo, command centers at mga pasilidad para sa imbaka ng malalakas na uri ng armas. Bagamat hindi tinukoy ang eksaktong mga bayan, ang operasyon ng nakatutok sa kilalang kota ng mga nalalabing puwersa ng Islamic State sa loob ng teritoryo ng Syria. Ayon sa ulat, walang naiulat na nasugatan o namatay sa panig ng mga sundalong Amerikano sa kabuuan ng 10 araw na operasyon. Balita sa international.
Samantala, naantala ng mahigit 1 oras ang mga tren sa Italy nitong Sabado dahil sa pinaghihinalaang sabotage matapos masunog ang mga kable ng tren kasabay ng pagdaraos ng Winter Olympics sa Milan at Cortina d'Ampezzo mula noong Pebrero 6. Apektado ang mga serbisyo sa pagitan ng Naples at Rome, gayon din ang linya patungong Hilaga sa Florence. Kinundina naman ni Transport Minister Matteo Salvini ang insidente at nanawagan ng pananagutan para sa mga responsable tulad ng kaparehong problema na naranasan ng ahensya noong nakaraang linggo kung saan nawasak ang infrastruktura ng riles na nagdulot ng higit sa 2 oras ang pagkaantala sa high-speed intercity at regional train services. Patuloy ang pagsisiyasat upang matukoy ang mga suspect at maiwasan ang karagdagang pagkaantala sa transportasyon habang nagpapatuloy ang mga palaro. Balita sa international. XFM Weather Update. Weather Update. Samantala mga katropa, alamin naman natin ang magiging taya ng ating panahon ngayong araw ng Lunes mula dyan sa ating DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, February 16, 2026. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong 3 weather system na nakakapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang northeast monsoon na umiiral dito sa may extreme northern Luzon. Sa ngayon po, bahagya po itong humina, kaya dito na lamang po ito nakakaapekto. At inaasahan naman po natin sa mga susunod na araw, magkakaroon po muli tayo ng bugso nitong northeast monsoon or amihan. Pero hindi po natin inaasahan na magiging kasing lamig pa rin ang ating mararamdaman, kagaya po ng mga nakaraang araw. Samantala, yung easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko ang patuloy na umiiral dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot nitong northeast monsoon, which is malamig na hangin, at easterlies, mainit at malinsangan na hangin, yung salubungan po nitong dalawa ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na nakakaapekto naman dito sa eastern section ng northern Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng shear line, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Cagayan at Isabela. Inaasahan din natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman nitong easterlies dito sa may Aurora at Quezon. Para sa may Batanes, Babuyan Islands, Apayao at Ilocos Norte, makakaranas naman sila ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains, dulot ito ng northeast monsoon. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating Luzon, makakaranas tayo ng mainit at malinsangan, lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm o kaya mga isolated rain showers, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para dito sa Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius. Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 23 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang kanilang inaasahan, dulot ito ng easterlies. Pero asahan din po natin, makakaranas din sila ng init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa, pati na rin ang website hinggil sa nilalabas po nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius. For Tacloban at Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Para sa Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa.
Ang sunrise mamaya ay 6:20 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:01 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Weather update. Weather update. Showbiz News. Showbiz News. Samantala mga katropa, para naman sa ating balitang showbiz, mayroong isang hiling si Chris Aquino para sa kanyang 55 years old nito nga araw na mga puso. Sa kanyang social media account ay nag-post ang Queen of All Media ng larawan na mayroong mga birthday balloons. Sinabi nito na patuloy ang kanyang paggaling kung saan ang hiling niya ay umabot pa siya ng 60 years old. Ibinahagi rin ng update sa kanyang mga kalusugan kung saan hindi pa siya pinapayagan na maglakad sa labas ng hanggang hindi natatanggal ang kanyang tahi. Ipagkakatiwala din ito sa isang magaling at kilala niya na kaibigan ang showbiz career ng kanyang anak na si Bimbi. Magugunitang taong 2022 nagtungo sa US si Chris para magpagamot sa kanyang siyam na autoimmune conditions at nagbalik sa Pilipinas noong 2024. Showbiz News. Balitang Sports. Nagtapos sa ika-54 na pwesto si Filipino Olympian at alpine skier Francis Cesarili sa men's giant slalom event sa 2026 Winter Olympics. Sa kanyang unang run, nagdala si Cesarili ng oras na 1:27:36 upang maranggo sa ika-57 at sumunod naman ang 1:20:87 sa pangalawang run na naglagay sa kanya sa ika-53 sa run na iyon. Sa kabuuan, ang kanyang combined time ay 2:48:23. Naiuwi naman ni Brazil's Lucas Pinheiro Bratin ang ginto na nagtala ng total time na 2:25. Sumunod si Switzerland's Marco Odermatt sa 2:25:88 habang kapwa Swiss na si Loic Miller ang kumuha ng bronze sa 2:26:17. Susunod na lalaban si Cesarili sa slalom event sa darating na Lunes. So ngayon, samantala ang kapwa Filipino skier na si Talula Prux ay nakatakdang lumahok sa women's giant slalom sa linggo at sa slalom event sa Miyerkules. Balitang Sports. Balitang Sports. Express Balita sa Umaga. Oras natin mga katropa, 6:39 na ng umaga. Express Balita sa Umaga. At inyo nang narinig ang mga balitang nakalap ng buong puwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayang napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang IZ Pacaldo. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Maraming salamat mga katropa. Muli magandang umaga. Pilipinas! Nasa loob ka man o labas